Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakahuling update ukol sa lagay ng ating panahon, kabilang na ang dalawang bagyong kasalukuyang apektado ng ating bansa, si Bagyong Ophel at ang potensyal na Bagyong Pepito. Sa mga susunod na oras, patuloy na magdudulot ang mga bagyong ito ng malalakas na ulan at hangin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kaya't maghanda at maging maingat. Huwag kalimutan i-share, mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga weather news. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Ophel, na dati ay isang super typhoon, ay humina at ngayon nasa mainland Cagayan. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa vicinity ng Gonzaga, Cagayan, kung saan ang lakas ng hangin ay umaabot sa 165 kilometers per hour malapit sa gitna ng bagyo. At may mga malalakas na pagbugso ng hangin na umaabot sa 275 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito patungong kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa lakas ni Bagyong Ophel, nakataas pa rin ang mga tropical cyclone wind signals sa iba't ibang lugar sa Luzon. Sa mga bahagi ng Babuyan Islands at ang hilaga at silangang bahagi ng mainland Cagayan, patuloy ang signal number 4. Samantalang sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon, ang mga signal number 1 hanggang 3 ay nakataas pa rin. Base sa forecast ng PAGASA, posibleng dumaan ang sentro ni Bagyong Ophel sa Babuyan Islands ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pagkatapos, inaasahan itong kikilos patungong Hilagang Silangan at maaaring humina pa habang tatawid ito sa southern Taiwan. Posible rin na maglaho o maging isang remnant low na lamang ito bago lumabas ng ating Area of Responsibility, PAR. Dahil sa epekto ni Bagyong Ophel, patuloy ang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga lugar tulad ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng mabagyong panahon at posible ang intense to torrential rains na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga karatig na lugar sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Sur, may mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin rin dulot ng bagyo. Samantalang sa mga natitirang bahagi ng Ilocos Region, tulad ng La Union at Pangasinan, ang kalangitan ay maulap at may mga scattered heavy rain showers dulot ng trough or extension ni Bagyong Ophel. Sa ibang bahagi ng bansa, kasama na ang Metro Manila, ang aasahan naman ay localized thunderstorms, kaya't patuloy na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang papalayo na si Bagyong Ophel, posibleng pumasok naman ang Bagyong Pepito o ang tropical storm na tinatawag na Manye. Sa ngayon, ang sentro ng bagyong ito ay huling namataan sa mahigit 1,000 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao at nasa labas pa ito ng ating Area of Responsibility, PAR. Taglay pa rin ni Bagyong Pepito ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga malalakas na pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito patungong kanlurang timog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa forecast track ng PAGASA, posibleng maging isang severe tropical storm si Bagyong Pepito habang papalapit sa bansa. Sa mga susunod na araw, ito ay inaasahang kikilos patungong hilagang kanlurang direksyon at maaaring maging isang typhoon na maglalagay sa mga rehiyon ng Eastern Visayas at Bicol Region sa ilalim ng malakas na epekto ng bagyong ito. Inaasahan na sa darating na weekend, mula Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, ang mga lalawigan tulad ng Quezon Province, Camarines Norte at Camarines Sur ay makakaranas ng intense to torrential rains o higit pa sa 200 millimeters ng ulan. Sa mga nasabing lalawigan, ang Bagyong Pepito ay magdudulot ng malalakas na ulan na posibleng magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Makakaranas din ng heavy to intense rains ang mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Northern Samar, Batangas, Laguna, Cavite, Manila, Bataan, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Ang mga lugar na ito ay may mataas na posibilidad na makaranas ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ang mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Samar, Biliran, Leyte at Eastern Samar
ay makakaranas ng moderate to heavy rains or 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa mga susunod na araw. Habang patuloy na kumikilos si Bagyong Pepito patungong hilagang kanlurang direksyon, ang mga pag-ulan nito ay inaasahang magdudulot pa ng epekto sa Northern Luzon sa mga darating na araw. Habang patuloy na tinatahak ng Bagyong Ophel at Bagyong Pepito ang kanilang mga landas, mahalaga na manatili tayong alerto at handa sa mga posibleng epekto ng mga bagyong ito. Mag-monitor ng mga official updates mula sa PAGASA at mga lokal na ahensya upang maging protektado. Kung nagustuhan mo ang weather update na ito, huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga weather news. Mag-ingat po tayo at maging handa sa anumang posibleng epekto ng mga bagyong ito. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga weather updates. Stay safe everyone!